diba? And I guess really stepping into this whole show with such a powerful cast, talagang kinabahan ako. But I'm so grateful to everybody and of course Inay kasi tinanggap nila ako and they welcomed me and they were so warm to me. And of course, thank you rin kay Direk Jojo and Direk FM kasi talagang inalagaan din po nila ako. So nawala yung kaban? Nawala. At saka si Inay kasi para talaga siyang nanay namin eh. Kaya inalagaan niya rin po talaga kami. So I'm so grateful. Love you, Nay. Thank you. JM. Ako po, yun nga po, Diamond Star, sabi ko nga po kanina, hindi niya yung pinaramdam sa amin. Parang nanay po talaga sa set, inalagaan po kami. And yung naging, sabi ko nga kanina, yung challenge sa akin pagka naka-exen ako siya is nanonood ako sa kanya kasi sobrang galing. Parang nagdadala ako sa scenes. Team. Ako naman, very generous si Inay. Daw niyo binibigay sa amin. Lalo na ako kasi magkapaa kami. So, namamahalin. Galing kay Inay. Tapos, ang dami niyang pagkain lagi sa, kwarto niya. So, pupunta lang kami doon. Tapos, magkukwentuhan kami, ganyan. And chikahan, ganun. Pero pag eksena na, yun na yun. Siyempre, kakabahan ako. Sandali lang, hindi pala kami mag-ano dito. So, parang, medyo nininervous din ako pag magkaka-eksena na kami. Kasi, syempre, ang dami nang nagawang mga project at ka-eksena si Inay. Baka yung sampal ay medyo hardcore. Nangyari na ba yun? Opo, Okay. nangyari na. Tsaka sobra po akong, natigal ka. Because? Siyempre, di ba, yun, pangarap na isang artista na masampal. Di ba kung mga kang vlog, nagpasampal ka lang kay Inay? Oo. Yun, bucket list yun namin. Check. Bucket list check. Ang lala. Pero yun po yung abangan ninyo. Isa din po yun sa mga eksenang dapat niyo pong panoorin dahil baseball. Charot lang. Pero sobra akong nagpapasalamat na nakatrabaho ko po si Inay dahil habang ginagawa ko eksena, kinakabahan ako. Habang pinanood ko yung eksena na yun, mas kinabahan ako para sa role ni Juliana. So, ang galing lang makatrabaho isang Maricel Soriano na ang tagal-tagal na sa industriya pero sobrang down to earth and very accommodating to help yung mga artista katulad namin. Of course, Paul. Kasi parang Mongga yung mga confrontation scene kanina, di ba? Parang naubos na po yung sasabihin ko, parang kinuha na po nila. Pero, pero yun nga po, hindi ko po first time makatrabaho si Inay. Wala po akong masasabi, kundi napakaraming magagandang salita kay Inay at wala po akong mabibigay sa kanya, kundi napakaraming respeto at paghanap. Okay. Reaction of course ng Diamond Star. Sabi ko, wala bang cash? Ano kayo dapat nabibigay? Ano yan ang salita na tatanggap ko? Gcash. Hindi. Love ko sila. Sobra. Sa set, ako ay nag-aalaga. Pero sila kayo, lalagyan ko lang pulbos doon sa likod. Lalagyan ng sapin sa likod. Sapin dito sa harap. Diba? Nako, at saka yung mga dalawa kong babae. Yung isa dyan, si Losa. Baby girl ko yan, pero kami paisiyan, kaya alam na alam ko. Tapos ang isa naman dyan, tawa lang tawa. Tawa lang ng tawa. Kaya yun. Nakakatawa sila. Masaya ako, kaya looking forward na kung pumunta sa set ng maaga kasi naantay ko na sila, anong latest? Nakahanap na ako ng latest, anong latest ngayon? Ganon. Ayan. Thank you very much and of course, aabangan pa namin yung mas marami pang matitindi. Thank you. Aaron, sino next? Yes, partner. We'd like to congratulate lang Kim sa kanyang free check dahil consistent #1 sa Prime Video. Congratulations, Kimmy. Thank you, Brian. Dirty Linen is also Exactly. And our next question will come from the controversial editor of Bulgar, no other than Janice Levine. May adjective lang. Kaya kinabahan ko rin si Kim sa pagiging controversial. Anyway, ito yung first question ko. First time mo ba, Kim, na makasama sina Paula at si JM? First time, yes, sa series. Si JM, pangalawang beses na namin magkatrabaho. Si Paolo,
ngayong isang first time, ngayon lang talaga. And parang sila hindi nagsasalita. Ayun, yun actually yung tanong ko. Ano yung first impression mo sa kanila na nabago or parang nalinlang ka nung nakilala mo na sila? Si JM, hindi talaga siya ganun ka nagsasalita. Dahil mahilig lang siya sa, Mobile Legends. ML. Kaya pag inaaya ko siyang kumain minsan, pumapayag naman siya. So parang doon niya nabababa yung Tapos doon kami nagkukwentuhan, sabay kami nila direct sa mga staff na kumain. Kasi hindi talaga siya matatanggal sa Mobile Legends. Ako yung nag-aya, na nabababa niya naman yung Mobile Legend niya. Di ba, no? Ano meron si Kim, JM, para maibaba mo yung Mobile Legends mo? Takot ako kay Kim. Oo, pero yung mga eksena nyo kasi medyo daring din, di ba? Meron bang, pinractice ba to? Or on the spot? Hindi, si Direk muna. Ganito ko dito. Ay, hindi ko na alam yung kay Kim at saka kay Hindi ko alam kung select din yun. Yung mga halik sa leeg. Yan. Yun. Binigay lang namin sa direct. Nag-blocking. Si Direk Jojo pala yung nag-demo. Ano ba? Si Paolo naman, hindi talaga siya masyado nagsalita. Tsaka, never ko pa talaga siyang nakatrabaho or naka-chance encounter sa mga party or mga May sarili siya mundo. Hindi talaga ako natakot. Pero buti na lang, sobrang nice pala siya. Sobrang siyang, yung kasama namin siya kumain pag lunch and dinner. Parang open naman siya, basta kausapin mo lang siya. So, ikaw lagi, Kim, yung nag-open ng conversation. Ako lang yung madaldal, yung magkukwento lang ako. Siya, good listener. Wala ako ng kwento, tapos lang siya na oo. Anong role mo, Kim, dito? Two quiet guys. Diba? 2 introverts and 1 extrovert. Pero si JM tsaka si Paolo, okay lang yung kadadala ni Kim. Nato-tolerate nyo. Nakakawa po yung energy niya. Hindi ko sumagot. Kaya ako natutuwa ako kasi yun nga, nakakahawa yung energy niya. Tsaka okay rin na may isang nagsasalita lagi dahil kung kami ni JM lagi magkasama, tahimik lang yung dressing room. Ano namang impression nyo kay Kim? Na nalinlang din kayo? Nung nakilala nyo na siya, na ito pala yung totoong Kim. Sa akin po, ang ginagulat ko po sobrang seryoso niya pong actress. Yun nga po bukod po dun sa nakita ni Direk. Nakita ko rin po yun yung notes niya. Every time hindi siya pumapalya sa continuity, emotional continuity, sa character development niya. And nakaka-inspire lang po. And nakakaba at the same time kasi pag hindi ka pumunta ka sa set na hindi ka aral or hindi ka prepared maligaw ka ng landas. Wow. So, yun po. So honored and happy na makatrabaho ko siya. Talaga, JM, kinakabahan ka pa kay Kim knowing kung gaano kagaling na actor? O hindi po. Mata pa lang niya, nagsalita na siya. Wow. Nag-uusap ang mga mata. Si Pao. Ako naman, ang kinagulat ko kay Kim, mabilis siyang kumilos. Usually kasi, syempre kapag may mga leading ladies or mga actress kang kasama, usually matagal mag-makeup, magbuhok. Si Kim, so isa siya sa pinakamabilis kong nakatrabaho and para sa akin, plus yun dahil parang sa mga ganito, limited lang yung time namin mag-shoot. At niraratsyada yung mga eksena. Napaka-convenient na napakabilis rin kumilos nung kasama mo. At hindi lang pag-aayos kasi parang, of course, nag-iiba rin ng mga eksenang ginagawa. So, pati memorization and okay lahat. Di, minsan nga, akala ko nagkakwento na siya. Yung pala, nagbabato na siya ng linya. Uy, nadali na, hindi ko ma-memorize. Hindi, ginagawa ko yung pang warm-up rin ng mga ka-eksena ko. Parang,
Kunwari nag-aayos, sasabihin ko na yung lines ko, tapos para mas maging natural, tsaka mas maging para ma-remind rin sa next sequence. Kaya gabi pa lang kakabisado ko na pag si Paolo lagi kasama. Parang may pa-tribute din sila sa'yo, Kim, ha? Oo nga, birthday ko po. Salamat. Ayan, thank you. Yung next question ko kay Miss Maricel. Being the Diamond Star, at sabi mo nga, excited ka ting may gagawin kang project. At this point of your life and career, namimili ka pa po ba ng mga gusto mong makasama sa serye? Hindi naman. Meron akong mga gustong makasama. Pero hindi naman ako namimili. Hindi. Ako yung pinipili ng mapili na. Pero meron pong mga in-offer sa inyo na tinanggihan nyo kasi hindi nyo feel dahil may mga naririnig kayo attitude-wise. Sa ganyan, wala akong problema. Lagi akong blessed. Pilang ko naman yung mga anak ko. Parang ako po yung nagkaka-problema pag ganyan kasi parang minsan po may mga sabihin na natin mga batang artista siguro nahihiya. Parang ako po yung nagre-remind, uy, magbigay po kayo kay, or bumati kayo kay Inay dahil di ba, parang silang taguin nitong industriya. Magbigay man lang kayo ng respeto or magpakilala kayo. Alam ko, di ba? May tagapagtanggol. Ayan. Last question ko na lang. I-relate lang din natin dito sa title ng ano nyo. Kasi malalim, mabigat, iba din lang. So ano yung first thing in mind nyo nung kung narinig nyo yung title na Linlang? Ano yung naaalala nyo about Linlang? Nalinlang na ba kayo sa totoong buhay na nai-relate nyo dito sa character nyo? And hanggang kailan nyo kayang i-tolerate yung panlilinlang? Ay, nako. Tita Ruby. Mahirap i-tolerate yung matagal. Pero naliloloko ka na. Diba? Pero alam mo, nandiyan ka pa rin. Paano ko ma-relate? Ako sobra akong nakarelate dun sa character ni Kim Juliana. Kasi pag nililindang ka, di ba una siya nalilindang, tapos later on siya yung nalilindang. Pag ikaw na yung nalilindang, bulag ka, hindi mo agad nakikita. Parang malabo ang mata mo, ang paningin mo. And you keep on continuing and trying to seek the truth na hindi naman siguro deception ko, hindi naman siguro pag-ibilang. Yun, kaya sobrang bumilib ako kay Kim at her age, kung paano niya isinabuhay yung ganong klaseng emosyon with so much maturity. Okay. The rest of the cast may gustong i-share about sa Linlang. Na-experience nyo na ba in real life yan? Yeah. Exactly what na-experience. Sa akin siguro parang pag may in-order ko online, tapos mali yung Budol! Budol! Yun ako naiisip pag So lighter side naman yun. Budol. Pero sa love life, never pa naman. alalahanin ko lang po yung mga pangyayari nito. Dalawang oras. Nakalimutan ko na po lahat before pandemic. Don't need to mention any names naman. Pero hanggang kailan mo kayang i-tolerate? Ako, parang hindi na. Parang, with everything I've experienced in my life, if it happens to me at this point, parang parang move on na. Parang just stop and move on. Para naman masaya siya sa iba or Hindi mo na ilalaban. Walk away na lang. Hindi na siguro unless may importanteng kailangan ipaglaban. Okay. Pwedeng si Kim, JM, tsaka si Miss Maria, o si Kyla may din. Lahat na ba? Sige, go. Share lang. Yun lang, ako. Di ba parang relate kami, Kim? Diyos ko, 17 years ago naman ito. Ilang beses na ba, Kim? Or parang dapat yun ang tanong, ilang beses bang nalinlang? Alam nyo, pag nagmahal naman kayo, hindi nyo alam kung tama yun o hindi. Kapag itong puso yung pinapairal nyo, hindi naman siya magsasabi sa'yo na tama yan, mali yan. Hanggat
nararamdaman mo na hindi ka na nire-respeto, ibig sabihin, gamitin mo na to. So, yun lang yun. So, hindi mo na pinatatagal. Dapat alam mo yung self-worth mo. Ikaw talaga. Lahat tayo nalilinlang. Imposibleng ni isa dito sa inyo, hindi nalinlang. So, ano na lang natin yun. Baunin na lang natin yun na alaala. Charot na aral sa buhay natin. Ano naman? Okay, Si JM. JM. Kanin lang na rin. Pero I choose my battles. Ngayon, before, hindi, syempre papakatanga pa. Pero hindi siya dapat pinatol. Kila. No second chances. Yeah, na-experience ko na rin po yun. I think, especially because of my character here, na-realize ko na napakahirap to decide when to walk away. I feel like that's the most difficult kasi syempre pag mahal mo yung tao, you always give them the benefit of the doubt and you always see the good in them first and you hope na ipaglalaban ka nila, diba? But, yun nga, I feel like kahit na medyo bata-bata pa naman ako, I feel like with things that I've experienced also, I've always, and my parents have always taught me, my mom has always taught me to choose myself first. So, ayun. Okay, thank you. Inay? Oo. Pero nakinig ako mabuti. Ikay. Galing sa sarap pakinggan, ano? Ng batang ba? Pay-pay talaga ng bata ko. Lin lang, tama yung sinabi mo, lahat naman tayo nagiging lang, di ba? Pero depende sa anong aral na napupulot natin. Ayun. At sana naman, huwag naman natin kantahin lagi kanta ng Garity, at saka na naman. Ano ba pwede hindi tagal mo nang nawala? In fairness sa'yo na sa pagkakaisip mo doon. Ano naman? Hirap na ako. Ano, kahit ko na naman ng pinto ko. Cute. Nakakapagod na. True naman. Diba? Pero pag nandiyan naman, parang kinikilig ka. Yung mga pala sa inay sa demonstration, no? Revelation yan. Hindi no na may talagang medyo naaano ka din. Pero dati yun. Matagal na yun. Kaya okay na ako. Hindi na Kasama ng mga anak ko. Okay, thank you. Thank you, Janice. Before I give the microphone to a lady na never nalinlang. Wow! Dati may. Gusto ko tanong ka, briefly, the most difficult scene niyo sa serye. Natanong na ba kanina? Hindi pa partner. Miss Ruby, may I declare that this is everyone's best. I'm a fan of, I've seen this couple of times, pero hindi ako nagsasawa. Ang galing nyo lahat, including mga Raymond Bagat scene, even yung mga in-introduce natin dito. Best and most difficult scene ever, Miss Rubina, eksena mo dito. Best and most difficult scene? May scene with King Chu. Sobrang favorite ko yun, nung iba lola niya nga ako dito. Tapos nung nalaman ko na siya pala talaga Nag-keme. Oo, siya palang malandi. Nagpipigil na nga ako. Okay. Sobrang masakit yun sa isang lolang nagpalaki ng apo na akala mo gudi-gudi, ganyan. Lahat ng values tinuro mo. So, at sa kapatid pa ng asawa niya, di ba? Parang wow. So, talagang parang unforgivable yun sa akin. That part na. Tapos, yung kahihiyan, yung betrayal. Sa akin, it's the most difficult because yung pinakita doon ni Kim, ang nakikita ko sa kanya, anak ko, yung parang kunwari, mailagay mo na, huwag naman po sana, Lord. Pero yung parang pag nalagay sa ganung sitwasyon, kita ko talaga yung, yung the way she acted. Sobrang totoo na, yun, naibigay ko rin isang makatotohanan. Difficult pero nakarelate ka, siyempre. Nakarelate at sobrang so truthful to me. Correct. Kayla,
Most difficult. Ang dami, pero ano kaya ito? Madami na ang ako. pipil mo dito. Hindi, pero, Yung hindi mo nabili ang single mo, charing lang. siguro po kasi since wala po masyadong na-reveal sa character ko, hindi ko na lang po i-detail. But, Sa abangan meron, ha? Hindi ba sa abangan? Yes. Sige, pero baka naman yung mag-overshare ka, wag na lang. I think mahirap po kasi din yung character in general. Pero yung may mga eksena po ako with Ate Kim and then with Inay as well and GM talagang sobrang kabang-kaba ako. So, Ay, alam ko yung eksena niya. yeah, so abangan nyo na lang din. Yung Teacher's Day. Teacher's Day, ano? Ganyan. JM, ako yung revelation sa basement, yung ano, alam mo, ay! Go ahead na. Hindi rin ako pwede pong mag-detail pa. Oo, eh. Pero halos lahat. Halos lahat na scenes exhausting po sa akin, emotionally, physically, mentally. Pinikilabutan ako as we speak. Galing talaga. Ayun, actually, dama ko pa yung pagod na yun. Ano ba? Magpagpag? Na ano pa, siguro yun yung isa sa mga kailangan ko pang pag-aralan kung paano pumalas agad. Yung nanonood pa sa akin. Antayin lang natin sa October 5 na. Pero grabe, JM, with the 2 episodes that we've seen, grabe yung nuances mo. Consistent. Kimi, ang daming mahirap, pero can you share a scene or two? Lahat. Ay, wow! Please mag-subscribe na kayo sa Prime Video. Pero lahat po talaga, lahat po ng ito ay mahirap po para sa akin dahil una, kinukontra ko pa yung role ko dito. Kalaban ko yung sarili kong dignidad sa pinaglalaban ng karakter ko. So, kalaban ko yung sarili ko. So, parang syempre kailangan kong maniwala sa ginagawa ni Juliana. Kailangan kong paniwalaan. Si Kim Chiu kailangan maniwala kay Juliana. Si Kim Chiu kailangan niya maniwala kay Juliana kung God, bakit siya naging ganun. Dynamic ka dito. Oo, parang ano kami, opposite beliefs. Pero, at the end of the day, I'm an actor and then kailangan ko itong gampanan and kailangan maniwala yung mga tao sa pinapanood nila. Na sana matanggal nila yung si Kim Chiu at Juliana ay ano nila na magkaiba sila. So doon ka nag-worry? Yeah? Dahil minsan kasi sa mundo natin, hindi mo mahirap nang ilayo yung ikaw at yung role na ginagawa mo. So, minsan nakakalimutan ng mga fans natin or ng mga tao na actor and actress kami, isa sa mga trabaho namin na mag-deliver ng ibang pagkatao bukod sa sarili namin pagkatao. Grabe yung director niya dito, Kim. Ay, sobra po. Did a great job. Yeah, direct. Dalawang mahuhusay na director namin. Sinusunod ko lang po sila, pattern. Patapusin ko lang tong isang Diyos ko sa elevator scene. Ito po ay Ano ba yun? Pwede ako mag-name pero hindi ko alam kung difficult for him. Wow, a scene or two na napakahirap. Bukod sa nagpapayat ka tapos nagpataba. Ang dami actually eh. Parang siguro kung may pagod na character dito, ako yung pinakapagod dahil ako yung lagi may hinahabol plus may boxing. So siguro yung isa siguro na scene na sasabihin ko without spoiling are the boxing scenes. Dahil, medyo matagal rin ako nag-training tapos kapag ginagawa yung mga event, eksena, hindi ako happy sa mga form ko and everything. So babalik, magdodoble kayo na naman ako mag-training para sa mga boxing scenes. At yung mga boxing scenes, hindi lang yun yung scenes na sinushoot in a day. So imagine doing like 5 hours of boxing scenes. And then, aarte ka pa after or before that. Doble talaga yung pagod. So parang, I've always known, even before starting this show, that the boxing scenes are gonna be exhausting. But, ayan, nakatulong naman yung kape. At, Walang sugar yung kape. walang sugar. At, ayan, siguro yung dedication lang na ini-enforce ko sa sarili ko para sa show na. Thank you, pa.